of God who loved me and gave himself for me. So it is only but fitting to worship him every day for everything that he has done. Because the God that we serve is a holy God. He is holy. Let's sing this last song. Rejoice with the angels adoration. We bow, casting down our golden crowns, and we call to the Father God Almighty, and we cry, holy, 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 you are holy, holy, you say this prayer for you this morning. Rejoice with the angels adoration. We bow, casting down our golden crowns, and we call to the Father God Almighty. We cry, holy, 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 you are
still reach out to us who are all dirty with sin, who are filthy, and the good works that we have done in the past are just filthy rags before your presence. Panginoon, salamat po dahil ang sabi ko po sa book of Jeremiah, your loving kindness has drawn us closer to you. Father, this coming days, we are going to celebrate the Love Month. Help us to realize the real meaning of love. Help us to experience the real essence of love. And it's just not love, an ordinary love, but the love that comes from you. Father, thank you for our brothers and sisters who are here with us to worship you. Panginoon, when we worship you, pagka sinasamba namin ang pangalan mo, pag tinataas namin ang iyong pangalan, nawawala, Panginoon, yung bigat sa aming puso. Naaalis, Panginoon, yung mga agaw-agaw namin, yung mga problema mo namin, nawawala, Panginoon. And that is the secret to true happiness. It is when the rubber meets the road. It is when the trials come, when the challenges come, when troubles come our way, Father. Saan kami nakakita? Sa iyo lang, Panginoon. And Lord, ngayon pong umaga, pinag-iiwala mo namin sa iyong mga kamay na aming gawa. Pagpalain mo. Salamat sa banal na Espiritu na bumaba, samahan kami. Gabayan mo ang aming pastor sa kanyang pagpapahayag ng iyong salita. Linisin mo ang aming puso maging karapat-dapat ng Panginoon sa iyong harapan sa umaga. Ang aming dalangin naman sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pwede na kayo po. Kids, 9 years old below. Mga anak natin. 9 years old below, they will pray for you and bring it downstairs. I'll check that. They will pray for you, we'll bring it downstairs. Sa sino magtuturo ngayon? Hindi yung mga Jesse magtuturo ngayon. Si Ate Sharon yung magtuturo ngayon. Exciting teacher. Ano na yan? Take opportunity na kayo kasi few months. Good veterans din yung mga one day. We'll pray for the kids right now. Sige, lagyan mo na yan. Hello. Kaya lagyan ito. Pray for you in front. Ayan, no? Enjoy yan. Nakasimayin na tayo. Oo, Rosh na nagsalita nun. Panalo ko ng milk drinking contest ng linggo. Imagine picture yan. Kaya lagyan ko ng wall din. Baby care nyo lang karang linggo sa church, sa Malabon. First place, milk drinking contest, Joya. Tapos, ang first place na ito sa baba, cutest baby, sa kaliwa yun, si GJ. Inuwi natin ang bacon. Inuwi natin ang mga first places ito. Baby fair po ng linggo sa higher grounds sa Malabon, and we always make it a point to consider and recognize our babies. So, ligyan niyo mga babies. From 9-year-old below and also the babies. Ligyan niyo, Mami Desalencia, ang ating baby rin sa unahan. Sino ba may baby? Yeah. Ligyan niyo, we'll pray for you, and after this, we'll start the word again. Joy. 1 year and 1 month. Joy. 1 year and 1 month. December sana. Ayos. Sige. Alright.
Gagaran siya yung Sino kasama mo umakyat? Ikaw lang? Nasa yung asawa mo niya? Wala kasi ito na araw. Kailangan na rin tayo. O sige, para kay Lynn sa linggo, dito ulit tayo. Sabi ni Pastor Johnny, nag-isa si Pastor Johnny kanina umaga, nagbuhat na lahat ng aking medyo rito. Palakpakan naman natin si Pastor Johnny. Ito naman ang yan, oh. Anong, Daniel, anong pinag-resin ni Pastor Johnny sa baba? Alaksan. Ayan. Pati projector. Uy nga pala, may projector na tayo. Wala pa kayo naman, no? Oo, ano yan eh? Dali muna. Kulay puti yun ah. Mag-itim na ngayon. Ito yung namatay. Ito yung namatay, nilibig natin. Pinasbasan pa natin niya. Tapos binuhay niya mag-uli, hinungi sa ano? Sa living yan. Nabuhay mag-uli ang itim na so. Diba? Dalawang projector ito sa atin talaga originally. Tapos yung sa Malabon, puputok yung bumili nila, hinirap pa sa dyan yung matawan, eh nasira to. Eh yung sira ito, yung inaayos sa pinag-ayos sila magkapatid, kapatid eh. Tapos yun yung ginamit natin for a long time, siguro mga 5 months, 6 months. Tapos, namatay yun, ito naman. Alam niyo, totoo lang, tao lang hindi kaya buhayin natin. Pag kami patay kayong patay kayo. Kasi sabihin, pastor, asawa ko patay, buhay mo. May tao lang hindi kayo. Pero kapag meron po kayo mga electronics sa bahay ninyo, para magkaroon na ng konting full-time job si Pastor Johnny, sa gatas, DJ, sa papartinaan na, di ba? Kapag kayo ipapagawa kayo, medyo mahirap. Kung kami yung electric fan, mga DVD player, siyempre sa kanya hindi tatagapin yan. Yung mga gusto yung mga komplikado. Yung mga computer, mga chips, wala sa pakita natin sa trabaho. Kapag hindi gumagana yan, pagaganahin natin. Kapag pinagawa natin, na lang. Parang yan yung printer ni Doc May, eh, no? Doc May, nagawa ng printer mo, amin na lang. Pag si Doc May ngayon, galing sa kanila, may papaprint sa yung test. O print naman, no? Pre-order ka naman palagi. Palagi ko na, di ba, no? So if you want to have anything done in your house, pero rin rin announce talaga para makatagdag naman sa matinding pangailan. So, the blessing yan. Alam natin palagi rin provide si Lord sa lahat ng mga pangailangan. Ito rin yung projector na yan. Alam nyo, pinakailangan ng mga kids yan kahapon in bridges. Kasi nga, palabas silang film doon. At kami ay namin sa Pastor Johnny para konti yan. Pero 2 days before, Thursday, napagana ng Pastor Johnny yan. Pero dapat pakita niya siya bago siya nagiging yan. At talagang iwahiwalay siya lahat. At bawal pumasok sa OR, operating room ni Pastor Johnny. Bawal siya tuloy ng mga oras niya. Kasi napakadelikado, baka mamatay eh. Tuloy mamatay. Pero puri ng Panginoon sa isang, hindi lang pastor na very talented, gifted, very passionate sa ginagawa niya. Na, kayo dyan, papasok na dito, uupo na lang sa magandang upuan, di ba? Tiniting kayo dito. Hindi pa laging ganon. Di ba? Sa linggo, tulungan nyo kami na maglipat na ilang gamit. Patawid na lang. Tawid. Palagi marami tutulong sa inyo. Oo. Kasi tatawid na lang. Wala si X, oo. Which ka? Oo. Tatawid na lang. Hindi na natin ang workers. So, huling linggo na po. Tama. You heard it right. Huling linggo na dito. Pero hindi pa tayo total lilipat doon. Tinikpan na natin siya ng first Sunday ng February. At Lord willing, mabubunga na siya ng blue sheet sa linggo. Diba? Pagkain ito, hindi naman mahirap yung ganito eh. Ayos naman ito, diba? Hindi pa po namin nilalabas yung dampuhan ng electric fan pinili ng mga pinagpasto. Bumili po siya ng electric fan na Malaking-malaki yan. Oo, malaking talaga. Ng electric fan para sa atin, para magamit natin sa kabila. So by Sunday, huwag kayong maakit dito, mapapagod na kayo. Okay ba yun? I-text pa naman yung mga tao. Na-text na marami sa inyo this morning. This will be our final Sunday at Orange Building. Alam niyo ba? Oo nga, mga senior, pero pumakyat at yung mga buntis, di ba? Yung pumakyat. Si Ate Tess Pablo lang walang bago dito, dire-diretso makita ng ganyan. Nakatawa talaga yun. Alam niyo, ang Orange Building po ito, ay meron mahalagang event kay Tatay Tony Rabino. Share. Hindi, like ko lang muna. Hindi mo naman gawin. Tapos Tatay Tony Rabino, natutulog na sa ilalim nito, diba? Sa kaming kalye. Tapos pinuloy siya ng Panginoon, pinamitan siya, pinigwapo siya, diba? At ngayon, tuwing Sabado, meron siya niraras siya ng orange juice. Sa Costa Rica. Yung Bible study namin. At punta namin ito sa binahin
bata siya, beauty queen. Tapos dapat pag-ibig natin. Pero, kaya ito natin sa kanina, nung unang-unang Sunday natin sa Orange Building, unang-unang Sunday ginamit ito, naalala mo yun, ito sa mga Sunday doon dito. Tapos sinabi niya, dati po ay marumi na po at hinihinga ko lang yung ilalim. Tabing kali lang natutulog ito, bakit sa akin po yung tao namin yan eh. Eh ngayon sabi niya, ngayon po nakapili sa kumain pa rin. So, tinatapakan ko lang itong tok-tok ng Orange Building. Diba? Kaya, iwanan ko lang ito sa Sunday morning, pero balik po here. And ating worship gabi pa rin sa bahay na yan until we totally transfer. Pero kung talaga pang hihiramin mo ito, talaga yung bahay. Yung na. Ayan. Kapag natuloy yung may doctrine na pumalit siya dun sa ating pag-renta ng bahay, ay tuloy pa rin yung worship natin. Okay ba sa'yo yun? Tuloy pa rin yung worship every single night. At how for yung Facebook for February, available na by the way, if you want a copy, 30 pesos for donation. Siyempre, piso isang araw. Pero basta pa 28 days sa February, 28 pesos lang yan. Noong December, pati January 31. Yung dalawang ilubi nyo rin yun. It's just an SRP, it's just a retail price. But this actually really helps our students print for free. Tapos sa 30 pesos na binigyan ninyo, nakatulong yung marami siya sa Rigas. Anong print na dito? Pag-print yung mga kasama natin, nalagyan natin ng bagong printer, ang Kirkus KNL sa Rigas. Dahil meron mga estudyante sa una, mapili lang sa the first time we had an internet service. By the way, may internet service na since Thursday ba? Wednesday, past Wednesday, may internet service na sa Kirkus KNL sa North. For the Pastor Noel. Tapos sa unang-unang araw na dito sa nilang KNL para sa internet service mga bata for study room, dito, tama ako, kaya sa akin, dito kagad din yung patulong. 7 is a good number, no? Hindi tayo niwala sa mga ganyan, pero it's a good number, it's not a bad number, di ba? So, nag-salita, it's exciting to know to be a part of this wonderful church na pinilap sa mga Pastor Noel. Ito na po yung bata unang-unang patulong. And we need a printer dun sa mga printer na gusto natin, hindi mga home office printer, kasi mga maliit, hindi yung industrial printer, which is like ours right now. No, walang pagod. Nagreklamo pero walang pagod. Diba? Mga tungan. Mga ganun pero walang pagod. Pero 13,000 yun. Ikumpara niya naman sa 2,500 na home printer na every 6 months nasisira. Eh dahil sinisira natin na pero 1,000 makikita printing every week. Can you imagine that? Eh home lang yun eh. Ang office lang siya eh. Eto kahit ilan to, walang cartridge yan. Dire-diretso yung tinta doon. Labas ng labas. Kaya lang siya gawin ng both sides. But it really is a great blessing. Alam niyo, we're right now investing. We are investing. And after a few years, who knows? Yung mga batang yan, babalik sa yung dress, nasabihin na dito ako, nagsimula na. Matutulong ba sa tayo? So I kind of touched to say, yung Friday, may tibulong ako sa bata, Muslim. Diyan, sa church namin. Ang sinabi niya sa akin, he's 13 years old. Sabi niya, Pastor, I've never held the Bible. I've never read the Bible. Dahil, bawal sa amin yun. May ibang binabasa kami. Pero sabi ko, ay, feeling mo, may binasa mo. Alam mo, feeling niya, mas marunong ka siya sa inyo. Dahil ng verse ng Monday, sa lahat ng aking guro, ang unawa kayo higit, kapag aral mo ito, alam na, 13 years old. You hear stories like this, and you come in close contact with kids like this. Di ba? Makausap sila. Makita mo yung how the impact on their heart, yung ginagawa nung salita ng Diyos every day. And tapos pag-aaral pa nila. Di ba? Dahil kong kwento, gusto yung makakwentuhan ko si Pastor Johnny, Pastor Noel, yung mga nanay sa everyday natin. So many stories to tell. But because church is not a place where you go in and you listen. Church is not a place where you sit down and you look for time and church is very involved. It's very participative. It's an everyday thing that you do and we should do. What we're doing, mga kapatid, this is a movement. This is not a case, it is a movement. We're going forward and influencing not only us, but Lord willing, mga future church planters and future preachers. Alam mo yun, nakakatuwa kasi ang ginagawa ng Lord hindi lang para sa akin eh. Hindi lang para sa inyo eh. Ito din para sa lahat ng taong makakapakinig ng gospel. And ang maganda nito, we are relevant. We are being relevant to people. Yesterday, I met somebody who's from France. He'll meet me one of these days pagka na-invite sa church. He doesn't want to go to church. You know what? Atheistic.
21 years old, never been introduced to any God. Yun po ang model ngayon sa mga bata not only in France, but all throughout Europe. Ang mga magulang nila separated, hindi sila tinuruan how to read the what is the God, who is God. He's 21 years old. Can you imagine this? Yung puso ko putok na hapon, pero I don't want to kind of, alam mo yun, i-shower sa bibig niyo yung gospel. Kasi alam niyo itong tao nito. So we kind of talked about French, singing. I sang him some French songs. So andun lang kami ngayon. We have people not outside very far, no, just across the road that do not believe. Can you imagine this? Pag yan namatay yun, may exception ba? May magsasabi ko, ate na ba, hindi nilagos mga magulang mo yung impyerno sa'yo pati langit? Sorry, sige, bigyan pa kita 10,000 years para aralin yan bago ka pumunta ng impyerno. Wala na gano'n eh. Magkaroon ako ng Lord yan, namatay, tapos na. Kaya nga, I really believe that church is not present out with asawa ng bibili sa akin. Okay. Diba? Regalo ng asawa mo yun? Birthday ka? Hindi lang isa, pero the point of the matter is this responsibility. If you're a visitor, we understand we have visitors now, we go to the hospitality. But we understand we have first-timers going to this church. If you're in the church, who's not actually in the church, you're known for the rest of your life. Because the church, according to Acts chapter 2, sacrificing, willing, distributing to the necessities, doing something for other people. Alam mo yun? We have one of the biggest churches in all of Asia, right in our country. Pagka nag-meet sa Luneta Grandstand niya, hanggang Ross Boulevard. Pero what are those people doing with their faith, with their life? So much concerned with what we can get. So much interested with what I can have. Alam mo, ibig sabihin, it just breaks my heart. Pastor lang, tao lang, 41, ano ba ako? Alam ko po yun. Paano ang Diyos? Paano siya? Diba? Nandong nakikilala lang yan sa buong mundo. Na yun natin pinitreat ang church. Kasi we don't go to church. We are the church. We believe that wherever this body goes, according to 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20, a church goes. Hindi ka pwede dito lang tayo, holy. Pag hindi sa labas, holy. Naiintindihan yung ibig sabihin. Pagpunta sa ibang eskwela, iba na personality mo. Sa business, iba na pinituan nyo yan. Kapag sa trabaho, iba na ugahan mo. Pag sa lansangan, kung ano-ano mga sa mga salita na, naiintindihan yung ibig sabihin. Guys, kapag gagawin ng church, paano natin matutulungan ng mga tao ito pumunta sa langit? And they don't go to church. They see church. If you believe in Jesus Christ in your life, you repent of your sins, talaga mayroong personal relationship with God, not religion, but a relationship, you go out and be church. Dito lang tayo, ano yung mga ito? Bootcamp. Training ground, paglabas natin bana. Hindi ito yung worship na, worship mo, ayos to. Paglabas yan, feel good kasi nakapag-worship ko. Huwag tayo magiging kapulad na marami tao sa Pilipinas. Sabi na, kasi ba na ako, okay na lang. Kapag-kapag ko sumisip pa. Church is something so active in your heart that it goes around your body. Tumatanong parang dugo, tinigin mo ang puso, hinihingi ng hininga mo. Alam mo yung kinukurap ng mata mo? Tinatalsik ng laway mo, lahat ng bahagi ng buhay mo sa church. Kaya nga sa iyo, kasi hindi sumasamalog natin kapag hindi rin papakita lahat, pagka rin lahat, hindi fair. Hoy, may kumain yung pumunta sa church, kasi meron tayong worship yung mga. Wala tayong galunan dito eh. Alam niyo kung bakit? Naniniwala ko tayo na kung alam mo yung ginagawa mo, gawin mo. Ang dami nagigilty kasi kapag ito ko naman church, maging church ka! Kung hindi ka maka-church, maging church ka! Ganun lang naman kasi yun eh. Okay, hindi ka kaya maging church, kailangan mo fill up the content, hey, it's fellowship. Let's talk about everything book every day. It's just a daily thing. It's an everyday intentional movement. Pinakalat natin ang beautiful good news of the Word of God.
studying lives of people, groups of people who were called by God for a mission. Tinawag ng Diyos para sa isang mission. Buong taon 2013, hopefully hanggang 2014, pala hindi matapos ni Roel buong Bible. Pero sabi niya sa akin, kayanin natin yan. Dami, 365 stories of men, women, boys, and girls, even animals, told by God for a mission. Hindi wala kayong hayop, tinatawag ng Diyos. Sino ba sa mga hayop ni Noah? Hindi naman tinawag nila, wala naman, dog trainer doon, meron ba? Wala pa. Nagpusa yung mga hayop umakyat sa arko ni Noah. Buti pa sila, yung mga tao lang pakilang, nalulog-tuloy sila. At ang magiging lalaki, babae. Sabi ng babae, big ko naman ako. O sige, saan tayo? Sa arko ni Noah. Hindi na, natin yung magbubuhay sa kanila. Hindi imagine this. All the giraffes, lions, dogs, mouse, kahit anong litang, pinatay ng Diyos sa labas. Yung parang big na yun, magbubuhay sa kanila. Ako yung mga tao ng pakialam. Wala ka, babaliw ka na, no? Take it lang yung ginagawa. Hanggang tigsara ng pinto, Diyos ang tigsara ng pinto mo sila. God promised to Lord, no bad you can return. Hindi mga kamag-anak na mga kapitbahay. Kaya pag sumisigaw, hanggang unti-unti nalulog. All the rest of the animals were inside. Stronghold by God. How about that donkey? Diba? Did you know that Jesus used for spiritual entry? Hindi siya, I don't know you. Hindi siya yun eh. Pinosyon alagad, breaking Jesus kasi. Diba? Sabi nga ng Panginoon Jesus, diba? Sabi ng mga alagad, when he was doing the triumphal entry to Jerusalem, sabi ng mga alagad, ang ingay-ingay ng mga tao rito, Panginoon, patahimik mo sila. If these people would be silent, these stones would cry out. Kasi mo pati yung inanimate objects, bato. Ako po rin, grabe, no? God can use anything, anyone, anytime. So, magiging responsible tayo. So, these are stories. Beautiful this week. Ang ganda-ganda talaga. Sobrang ganda. Ako na-absorb ko lahat. Ibig sabihin, nabasa ko lahat ng yan. Every day. And if you're not joining us every night, sa live doon, watch on YouTube. Minsan medyo magpapimatic yung connection. Kung hindi sa amin, sa inyo. Madalas tayo sisikip sa mga nanonood. Kapag yung pastor, choppy po nito, makukulog ko na. Siguro yung internet connection yung babagal. 2 Mbps na po dito eh. Ilan po ba yun sa inyo? 1. Ang bagay natin. Buti ba sa bayan din, no? Pagsaluwer sa inyo, 1.5. Bilis. Isip mo, iniisip mo rin pagsaluwer. Yun, no? Email, Noel Trinidad. Gumawa. Bilis, no? Di ba gano'n ang bilis, no? But, interesting. Read it every day. You can join us here on YouTube. Just read it. Be part of your day. Edit the time of the day. Morning, evening, afternoon, evening. Beautiful, beautiful mga kapatid. Especially this week. Sa mga bisita natin, we do worship every day, Bible study. So keep this. Para sa inyo, may mga picture, mamaya may Pastor Johnny. And God is using men and women, mga kapatid. God is using men and women. Facebook, handa na ito para sa rin. Men and women to preach, to teach us the Word of God. Look at this, the Facebook for February, and I'd like to introduce to you, the next Sunday, Mami, i-introduce para sa inyo. I'd like to introduce you, Sabado, Friday, February 1 na. This coming month, we have, how many can you see? How many? Hindi ba? 9, ano? Mali, ano? Ilan sabi ko dyan, yung left number dito? 7, ano? Pero about 9, parang mali na eh. Diba, we have 9 preachers in 7 days. Kung sobrang gusto mag-preach nung isa, magdodoble yata sila. Diba? Yun ang sarap sa iyo, press. Hindi tayo naubusan ng preachers. May mga naka-standby pa dyan. Diba? May mga pumipilay-pilay pa dyan. Diba? Diba? Yung nasa Pastor Ruther, yung nasa kapit, dalawang yan. Yan. O, itatlo mo na. Itatlo yan. Ang dami nagpapahinga pa. Diba? At meron pa rito kasi, buti ang isang maro siya, kaya hindi mo rin siya makapag-preach eh. Diba? At dami nating preachers dito. We're actually still addicted to actually talk in front of many people. Ginagawa na nila yun eh. Si Jem kumakasigao sa mga barangay eh. Diba? No? Makasigaw. Si Jem pa sumisigaw. Yan ang pinakamabay na talent eh.
Confusion Village. Si Jerry pa. Si Jerry pa. Pwede. Oy nga pala, we welcome Kuya Jerry. Wow! Kuya Jerry! Yeah! Taas kamay. Nice to be back. Alam nyo, busy po yan kasi hawak niyo po mag-ginawa. Wow! Yun! Iba-iba ugali, tama to? Iba-iba ugali, iba-ibang personalidad, iba-ibang away, kung ano yung mga in-absorb niya, sigawin yung tao yan. Mahirap. Ha? Mahirap. Mahirap. Pero mas mahal ka pa rin, no? Ano, tinusok mo ba na gano'n? Hindi tinusok. May muntik na eh. Hindi mo naman kinamuha, ikaw, babalik ka rito, gano'n mo? Hindi naman. Sabi, sabi ko, peace. Ano rin? Ayan, no? Ang no? Kung sino-sino mga mayayaman ng mga tao, pinapapart yan sa una. Kaya sabi ko, kayo, senta sa una. So we're always blessed. Ang 9 preachers this coming February, ang sa Sabado po, sa Friday, Pastor Noel pa rin. Sa Sabado, we have a new preacher, Ricky Lorenzo, childhood friend. Sa Malabon pa. I want you to listen to this coming Saturday. Come here, be here. Diyan sa Hilka, diyan pa sa lugar natin. And next week, first Wednesday, Neymar. Remember him? This guy na may-ari ng natahin sa Pamias Road. Nakita siya ng birthday ko. Yung medyo kalmo na merong medyo kalmo. May isa may buhok pa rin eh. Kuya Neymar. And he'll be preaching the first Wednesday of every month. Yung continue to Carlson every Wednesday. But Rick is here. Of course, Brevo, you know, Ferdinand, you know, and all the rest you know of the gang. So, if you want a copy of this, mga kapatid, grab a copy, 30 pesos po donation. Ilagay nyo lang sa basket mo. Kung gusto natin siya today, 20 ang pinili na mas galing. Hindi lang para sa inyo, pwede pamigay. Diba? Ka-workmate, ka-business, ka-classmate, pwede pamigay. Diba? Parang may souvenir sila, makita na what is Hilton about, what we are doing at the back, and we send the worship teams and everything. So, month of February, magandang yan, magandang souvenirs para sa inyo din, para sa atin. Huwag nyo naman yan bigay sa nanay nyo. Happy Valentine's, Mami. Ano to? Ano nanay nyo? Bulaklak? Hindi mo Ano po ito eh? Facebook po ito eh. Po, ang pakyan po red. Valentine. Diba? Pwede hindi sa mami bakit hindi. Huwag nyo man lagyan po rin, no? Huwag nyo pala. Valentine, darling. Diba? Basahin natin ang February 14. Ay, gano'n eh, ha? February 14. Napaka-romantic na 14 baka akala ninyo. Oh, God is concerned about you. If God is concerned about you, so am I. Pagka nililigawan mo, gano'n pakalabog yun. Pagka nililigaw ka pala, wala kang pag-asa, you think God is concerned about you? Nice. Pagka babae ka, tapos nililigawan mo yun, you think God is concerned about you? So am I. Yung gusto naman kaya, pagka nililigaw tayo, I'm not concerned. Love month ngayon, guys. Si Ma'am Tina, may scrapbook day. Palamaran, Ma'am Tina. Announce ko ako yung scrapbook day. February 9 is scrapbook day tayo ulit. Ang mga kababaihan natin ay may pagkakataon na namang mag-reach out. Okay, ito po yung mga ilang project. Kapag wala akong Valentine card sa iyong sinisinta, ito po, iuwi nito na libre. At ito yung mga sample na gagawin natin. And then, of course, meron tayo birdhouse on a candy jar and milk carton project. Kaya ang lahat ng team na yun ay love. So, kinakailangan ko po lahat. Of course, si Ate Lynn, excuse, dahil nanganak na siya noon siguro by that time. Pero sa Friday po, lahat po ng chicks, tsaka tangent point na involved dito sa ministry na to ay inimit ko po kayo ng 7:30 ng gabi para ituturo ko sa inyo yung ituturo nyo sa mga kababaihan. Kung hindi pa kayo nakasali, welcome po lahat ng mga kababaihan dito, ha? At ikintin kung pwede ka punta ka. At magandang ministry, opportunity for the women. Kasi nakapag-minister tayo sa mga kababaihan from all walks of life. Yung mga nagpupunta po sa scrapbook day, usually, may mga taga-Quezon City, minsan may mga taga-Taguig. Dinadayo po tayo dito, malalayong lugar. Kaya magandang pagkakataon po para magkaroon tayo ng pagkakataon paglikuran ng mga kababaihan. Sa Friday po, 7:30, be here, and I will teach you the things you need to know so that you'll be able to teach the women on the ground. Salamat po. Alam nyo, modesty aside, hindi lang sasabihin ni Ma'am Tin pero modesty aside, si Ma'am Tin po ang isa sa pinakamahuhusay sought after
scrapbookers sa buong Pilipinas. We're so proud of that. Alam mo natin, Mr. Lord, for years and years. Alam nyo, kapag meron kong mga scrapbooking, may mag-google yung scrapbook sa Pilipinas. Patuhan nyo lang. Kailan nyo ba si Christine, Tika? Patuhan nyo lang, makikita yung ibig sabihin. Kasi marami na pong pinag-release Ma'am Tina. At the same time, isa siya ngayon sa dadalawa lang na nag-scrapbook workshop regularly sa buong Pilipinas. Isa sa dalawa. Yung isang scrapbook niya, mayaman at walang advocacy na katulad ng iniisip natin. Ang advocacy niya, that ibang klaseng outreach hindi namin kaya mga lalaki. Actually, yun nga, yung pinasabi mo ulit. Kita mo, tempo sa kita. Save you yung date, isa sa mga Sabado sa March. Meron tayong ministry sa Quezon City Hall. At tuturuan natin lahat ng librarian sa buong Quezon City. So they are about 50, mga 50 na kababaihan. Punta po kayo, sali kayo sa amin, masaya yun. Bigyan tayo ng malaking conference room dito sa City Hall. Kaya ano yan, nasa March. Abangan niyo yan. Ayan. Wow. Sa bulletin niyo sa likod, nandiyo po yung pumunta kami sa Quezon City Library, Celebration of Bible Week, noong nakaraang Friday. Ano na? Ano araw yun? Noong Friday, in-invite na pumunta. Ang guest dito, dapat si City Mayor Kevin Sinakating. Buto lang yung guest speaker ay dumating si Miriam Piambao noong Friday night. Isang oras ka lang. People, mga officials po ng Quezon City Hall and Library, yung nakarang Friday night, na-impress masyado yung head librarian, who's a Christian, First Commission Fellowship, si Sia. Came to us, sabi niya, ano pong alam niyong gawin? Sabi ni Ma'am Din, scrapbooking. Sige, gawin natin. Yung alam niyong gawin natin. Lahat yan ng Quezon City Libraries ay librarians, ipapalay yan sa March. And watch out for that day. Magandang outreach to, no? Kasi hindi basta-basta nagagawa ito, mga kapatid. Para magawa mo yung gift, ma-hone mo yung skills. Tapos magkaroon ka ng ganong klase mga materials, kakaiba mo talaga. Kaya ang palagay ko talaga sa bagong church building na Hillcrest, yung tinatawag na office namin, scrapbook room. Ang office ko saan? Yung sa labas. Sa table na maliit ay alam sa tingin. Di ba? Wala namang problema sa atin yun. Di ba, no? Masayahin nyo, asawa nyo, sasaya kayo! Diba? Pareho kami Christian na asawa natin. Tandaan niyo yan. Diyan, mga principles, life principles. Tandaan niyo, Ferdinand, tandaan niyo mga gano'n, ha? Mga gano'n, kapag bala niyo pa mag-asawa, ano, Jerobel? Si Marika, ngayong taon na to, ay meron siyang mini-mission. Mini-mission eh. Huwag yung gulay niya bagong gising yan. Hindi pa nga natutulog yan eh. Buong gabi na trabaho, gabi, kaya baka tulugan niya preaching ko ngayong bago. Pero palagi ko rin eh. Palagi ko rin eh. Ngayong umaga nito, very interesting. Lalo pa itong kwento na ito. Alam nyo, medyo alam natin itong kwento na ito eh. Ngayong umaga, look at your Bible, Genesis chapter 25, 134. Ang ganda magkakabasa ng pasalawag kanina. Sa Tagalog, and I'm reading in English this time. Genesis chapter 25. Thank you. Chapter 25, verses 29 to 34. Here's what the Bible says in English. We're going to put the Here's what the Bible says though. Verse 29, and Jacob sawed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob,
sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and pottage, parang mashed potato, patatas and pottage, of lentils, and he did eat and drink and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Maraming tayo. Panginoon, maraming salamat for this beautiful story that we will all learn something tonight this afternoon. Father, I pray that you continue to make our minds focus only on your word. Kausapin niyo mali Panginoon tulad ng kinahawas ko sa mensahe ito. Ganun pa naman sa live stream, God, I pray you will touch each and everyone's heart. And if there is one, two, or more nasa paligiran natin na hindi patuloy nagkakaroon ng real-life experiential relationship with God through the Lord Jesus Christ, this morning I pray that he or she will decide and say, Lord, I need you in my life. Come into my heart. I repent of my sins. I don't want to do them again. I want to change life. Change me, oh God. I want to be a child of God this morning. Panginoon, I pray that that person will respond to your healing, so Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So we've been studying the book of Genesis for the past, 4 weeks now. Simula ng January 1. At ang theme for the entire year is about people, men, women, boys, girls, even animals, and sometimes situations or sometimes groups of people who are called by God for a mission, for a purpose. Ngayon, ang pinaka-main interesado rin sa buong buwan ng January na pinag-usapan natin ay ito, that we studied the life of Abraham for over a week. Inaangat si Abraham mga 10 days, buhay lang ni Abraham yun. Siguro sobrang na-impress si Ruel Guevara sa process na ginawa ng Diyos kay Abraham. Why? Because si Ruel, na siya ng God people on every day, hindi lang niya pinili mga positive sides of Abraham. If you were with us those few nights that we talked about it, he lied twice. Isipin niya, he put his wife Sarah on the spot. At kapag nalaman niya na pero kapatay, you know what I mean? Ang dami niya kapalpakan. Kaya ang ganda ng balance. And even if God calls you for a mission, hindi tayo perfect eh. But it's no excuse. We all have to go back to God. So pag alam mo lang magkamali ka, bumalik ka sa Diyos. That's simple. So what did Abraham do? He always came back to God. After he failed, he back to God. He fell back to God. He fell back to God. Same as you and me. And thank God he did not discount those parts in the Word of God. Isipin nyo lang, puro idea. Puro magandang mayaman. At ang pagpapagin pa ng babae ng sulat sa salitang ito. At walang kapangit-pangit. Wala man nakabastos-bastos. Saya. Hindi niyo makikita ang sarili mo dito. Eh, ba't may palpak? Ba't may pangit? Ba't may mga sira din ang ulo? Bakit? Para makikita po natin ang aking sarili sa Biblia at pagbagong buhay tayo. Amen. The world did not change. The Bible did not change. It's the same yesterday, today, for something nga eh. Sunod na buong mundo, the Word of God will still stand forever and ever and ever. Alam mo sa totoo lang, this is our life right here. Right here. And it's just a sad story that so many people miss out on reading this. Yesterday, I was talking to somebody who's 21 years old. Sabi niya sa akin, you know, I've read this pocketbook since I was 16. I'm now 21. Teenager's pocketbook. Mga nakakatakot na everything, you know, parang Harry Potter. May galing sa ibang bansa, may isa siyang sequel na namiss isang book, yung pinakahuli. Pagdating si Edward, nakita niya, pinili niya kagad at pinabasa niya muli ngayon. Para dumatapos siya yung storya. Sabi ko lang sa isip ko, have you read the Bible? Hindi ko sinabi sa kanya, isip ko lang. Have you read the Bible? I mean, I'm telling you, we're missing so much if we miss out on reading this. Ang Facebook, kailan nauso? Ang Facebook, matagal na uso. This is the only word, the only book in the world na tinutya ang buhay. Abraham had a lot of ups and downs. A lot of downs. Down, 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 down. Ilan lang yung up niya. But he always went back to God. Back to God. Back to God. He
you imagine, on Thursday night, ang preacher si Rebo, andyan yung picture siya sa amin. May nakasama lang siya magbuhat sa gym sa condominium niya sa The Fort ng Thursday morning. Nakatabi lang niya. Medyo siguro impress ka Rebo, magandang tsura, malaki ito, pa-English. Englishero din yung lumaki sa Amerika, di katrabaho dito. So, pintuan sila po, then bike na mabig bahala ito lalaki. So, bro, where are you going tonight, ha? Hindi mo alam yung mga ganun tanong. Sabi ni Rebo, I'm going to church. What? Church? What are you going to do in church? I'm going to preach. Kidding. Pero napansin ko na sa bata, he's about 35. Nakatika malo, tapos parang very uneasy siya sa mga nariya. Rebo preached about 1 hour and 10 minutes nung Thursday. Ang haba, alas 9 kami natapos. 7:30 kami yung binigay, natapos siya 8:45. Sarap na sarap siya eh. Pero tama lang, alam niyo kung bakit? Pagkatapos ng worship, this guy never talked. Sabi na magtintawid tayo sa building para makita na Rebo yung tiles na napala yung picture. O sige, pagtawid po namin, yung lalaki na yun, tinabihan ako, may madilim na area yun sa madimdiman. Sabi sa akin, hinawa ko sa akin, Pastor, can I say something to you for a minute? Sabi, yeah, what? Sabi sa akin, I've been baptized. Baptized in California. The church around Pasadena. A church called Filipino Christian Baptist Church. I know about Filipino Christian Baptist Church, not in Pasadena, in Monrovia. Malaki yung mata niya. How do you know that place? Yeah, well, the pastor's name is Pastor Manny Santiago. The two daughters, Donna and Ian. You know them too? Why? He was only baptized. And that was 10 years ago. I was about 25. I was baptized right behind our house in our swimming pool. After I got baptized the following day, I ran away from God. And up to this moment, I'm still running away. I mean, I don't know how you knew Pastor Manny Santiago. Sabi ko, I'm not that, okay? Huwag kang lumod sa akin. I know Pastor Manny Santiago because my dad used to be his teacher in Bible school. That's what it is. Alam mo yun eh. Si Donna, ang classmate ko sa ACE, sa Accelerated Christian Education. Sabi niya, you really know that? Yes, and that I'm gonna tell. Subo ako. Alam mo, mga siya, sinakbaya niya ako na paulit-ulit. Alam mo, sabi sa kanya, Lord, sabi ko, God wants you back. Di ba alam? Coincidence? Coincidence. Sino plano nun? Kundi ang Diyos. Hindi mo binabasa Bible, kaya yung Bible na lalapit sa'yo. Hanggang pag-uwi, sabi na Rebo, Pastor, we have to stop. Doon sa papuntang dapor sa condominium nila. Kasi umiiyak ng umiiyak eh. Ulit-ulit. Small work, I can't believe it. I can't believe it. Rebo had to pray for it. Alam mo kaya sila kita, that's morning gym. Pinadala niya ako ng Facebook message kahapon. Sabi niya sa akin, I'm going to church. That's right. May desire niya ito ako. Ano mo yun? Tayo na nakakakay ng mundo. Pero alam mo, hindi ka makakawal. Pumunta ka sa Mars, ano ba na yung Diyos? Diba? Magtago ka sa lahat ng kuweba, kapatid! Where are you? Hahatakin ka ng Diyos kung nasa ka para magpakilala sa iyong Panginoon. Hindi para diktikin ka, saktan ka, kundi pakita sa iyong pag-iibig niya. Ano mo na gagawin sa iyo? Papaluin ka muna na malakas. Tama, hindi siya Diyos. O, nari yan eh. So, tatay na po eh, di ba? Kaya pinapaliwan na, bakit? Hebrews chapter 6, mga kapatid, mahal tayo eh. Pagka hindi ka nakakaramdam ng palo, gumagawa ng muna ng lo, at anak ka ng Diyos, magtanong pa ulit, baka hindi. Amen ba? Amen. Kasi kung talaga anak ka, hindi papaluin.
Have you been a good girl, Danielle? Yan na pala yung si Panginoon ng konti. But you know, we cannot just say, hindi pwede, disiplinado ng simbahan ito, malas ka. Hindi pwede, gano'n eh. Alam mo yung sabihin? Kami nakarinig naman, sa salita niya, may pasudyari pati sa akin. Naku, hindi na salita sa nanay niya. Sipat rin, tsaka na isip naman. Diba? Bakit? Mahal eh. Babalik eh. Isipin niyo, this beautiful girl of 15, how old are you? 15? Bridges ka pa rin. Parang si Debbie, kalahating ulo niya, Bridget State, kasi matakot eh. Diba? Lalo si Raja. Bridges ka pa rin? Eh kahapon, puro kid society yung punta sa Bridges State, masaya. But you know what? I brought Daniel up to show you an example of love. Diba? Babalik ka sa Panginoon, he would be like that father of the prodigal son, waiting for his son to come back outside. Diba? Is this the day? Is this the day? Is this the day? When he saw his son walking towards him, what did that do? Did he stay and wait? Come up to the door. Luhod ka. Did that son walk towards him? No, where's the Bible? What's he say? Who ran? Pero sobrang sakit ang ginawa natin sa Panginoon. Many times we're opening another chapter here in the book of Genesis chapter 25. We will be like Esau. Selfish. Thinking of self. Thinking of what I can have, what I can eat. Read the story na naman ang lalay man. Siya yung firstborn. Alam niyo ba ang kahalagaan ng firstborn sa Bible? The Jews have a culture very much so like the Philippines. Na yung mga panganay, iba. Tama ba ako? Di ba no? Panganay, iba no? Ako panganay ako. Di ba? Sino panganay dito? Mga panganay? Panganay. Yeah! Mabuhay tayo mga panganay. Mga bunso pa, bunso? Bunso ka rin, Raja. Isang anak eh. Sino bunso? Bunso. O, sabi-sabi mga panganay, sabi natin, kawawa naman kayo. Ayun! Hindi pa tapos eh. Sino middle child? 2, 3, 4. Masakit pa, masakit na. Okay. Yan, mas kawawa ako. Kung kawawa yung bunso, mas kawawa yung middle child. Yung mga panganay kayo tayo mag-ayos-ayos tayo. Sama ko dyan Tama ko dyan Alam mo yung ibig sabihin, iba ang panganay sa Pilipino at ganoon din mo sa Hudyo. Kaya makakarali tayo matindi rito eh. Kapag ang bunso ka, gusto maging panganay. Kapag ka nakababa ka kahit middle child ka, mas kinakawawa ka ng ate mo, ng boy mo, ano yung panganay mo? Pwede ba yun? Pakatay yun. So na lang. Alam mo yung ibig sabihin, nakakawawa yung mga hindi panganay. Tama ba? Ako mas madalas. Mga panganay din ang kawawa, no? Dok, may kawawang panganay yan. Kaya no, panganay, kawawang panganay. Pero, marami testimonies, Dok, may ngayon, mga blessing. Kung ano-anong blessing at marami pa parating. The point of the matter is this story tells us about two brothers who were actually born one from the other. So si Esau mo na lumabas. Ako si Jacob. Actually, ano nga sila eh? Halos sabay. Diba? Kung malaki-laki nga na yung siya ni Ian eh. I understand nila si Sari sabay lumabas. Pero hindi, dapat isa-isa na naman siya. Si Esau. Nung si Esau pinanganak, siya yung firstborn. At firstborn, hindi lang sa Old Testament yan natili. Even in the New Testament, Colossians chapters 1 and 2, na binigit doon, He is the firstborn. Talking about Jesus Christ, He is the firstborn of all creatures. Bakit firstborn? Kasi siya yung nag-resurrect from the dead. And those who will follow Jesus Christ will resurrect from the dead. Ganito kahalaga sa salitang firstborn. Na mismo si Jesus Christ, sinabing siya yung firstborn natin lahat. Siya yung panganay. Napakahalaga ng order sa Bible.
Sa buhay natin, napakahalaga ng order. Kapag yung timing, kunyari, kapag konting-konting segundo ka lang nawala, natalo, alam mo yung ibig sabihin? Kapag konting-konting segundo ka lang, hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, ang dami na nawala sa'yo. At kaya rin nakakaintindi na sinasabi ko because we, one way or the other in the past, nakaranas tayo ng ganitong klaseng situations. Mga situations, ako sayang, konting-konti na lang, nasa akin na sana yung pera na yan. Nasa akin na sana yung grade din sa eskwela. Nasa konting-konti na lang, hindi ko binasa yung bahagi na ng page. Yung pala yung i-exam. Yung pala binasa ko na, hindi pala yung i-exam yun. Konting-konting, third page na lang. Yun yung susunod. You know what I mean? Lahat tayo nakaranas doon. But here, for this time, officially, Esau was the firstborn. Eh, alam niyo yung trabaho ni Esau. Kaya nga meron siya sinabi rito, napagod ako eh. Kasi he's a hunter. He's outside, di ba? Marami siya mga pinapatay na hayop. Ito naman si Jacob, nagtatanim. Di ba, no? Magandang hanap buhay pareho. The point of the matter is this, there came a time when Esau, after working so hard in the field, was so hungry and saw Jacob cooking some mashed potato. Tapos meron pa siyang konting venison. Tapos nakita pa niya yung butter. Wala pang butter na. Di ba? Ang sarap-sarap ng amoy. Naamoy niyo ba? Ang sarap-sarap ng amoy na parang gusto niyang kainin. Tapos, syempre, sabi ni Jacob, hindi pwede. Dahil akin to. Sabi ni Esau, anong gusto mo? Actually, si Jacob pa na ako lumabas si Esau, pero kaaway nga sila. Gusto ba sa'yo? Huwag kailangan. Hindi yung 5 minutes of word na. Genesis chapter 25. Interesting story ng magkapatid na nasa tiyan pa lang magulang, nag-aaway na. Basahin niyo. Biblical ginagawa niyo, anak. Huwag kayo mag-alala, biblical yan. Eh, ba't kayo nag-aaway? Nag-aaway kayo. Eh, sa Bible, gawin mo. Chapter 25, earlier, mga kapatid. Dali ito verse 23. Andiyan ba kayo? Actually, 22 pa lang yan. Okay, here we go. Chapter 25, 21. I'll read 21. And Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren. Paano si Rebecca, asawa ni Isaac. And the Lord was entreated him. Rebecca has conceived. Si Rebecca, sa verse 22, nagkaroon ng baby pregnant. And the children struggled. Ano sa Tagalog yung struggle? Nag-away, nagkagulo? May kasabulutan? Verse 22. And she said to Nanay, if it's be so, why am I thus? But the Lord, the Son of the Lord, 2 nations, verse 23, are in thy womb. 2 manner of people shall be separated from the bowels, and the one people shall be stronger than the other people. The elder shall serve the younger. Look here, verse 24. You ready for this? When her days to be delivered were fulfilled, parang si Lynn. Dalawa ba yan na sa'yo? Isa lang. There were twins in a womb. The first twin in the Bible. Okay, so that verse 25. And the first came out red all over like a hairy garment. Yung parang mabalahibo, parang rug or carpet. Sino na nga siya carpet? Anyway. So he called himself Esau. He's the Esau, red. And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. Isaac was 80. You know, verse 27. And the boys grew. Esau was a cunning hunter, man of the field. Jacob was a plain man, dwelling in tents. Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. Then we read verse 24. Hanggang 34. Nakita niyo? Na doon pa lang paglabas pala nila, hawak-hawak na ni Jacob yung paa ni Esau. Di ba? Doon pa lang, nasa loob pa lang sa nanay na, may kakagulo sila. Eh, biblical pag-away mo kapatid. Yes, subukin mag-away. Ano yung ibig sabihin? There came a day na si Esau nawalan ng pagkain at nakita yung gulo-gulo pagkain si Jacob. So he went there and said, can I have what you're cooking? Sabi ni Jacob, can I have your birthright? Kasi wala ngayong araw,
Pero alam mo, it's one thing not to have a job, and it's another thing not to do anything about it. Alam mo yun, walang ginagawa. O kaya nasa sa tabi ka na ng bahay mo, nagmumukmuk ka na lang kasi wala akong trabaho. Awa ka na lang sa sarili mo. What has God gifted you with? Anong pinigay sa natural gifts ng Diyos? Nakunahan naman si Hans Sardenia, yung kasama natin dito sa Hillspread. Kasi bila sa inyo, huwag na kayo mag-college. Bakit? Hindi ka ng college. Kasi yung paniwala niya, nag-iisa lang siya sa 7 billion na sabi niya sa palagi. Ang paniwala niya, madalas, kapag inaral ng isang bagay, hindi naman yung tinatrabaho. At pagkatapos siya inaral, binayaran ng mga tunay lahat ng bagay na magbabago bigla yung gusto niya gawin. At hindi po umiigi, lalo lumalala yan every time. Now, I'm not saying it's sin. Kung nag-aaral kayo ng IT, ng nursing, ng engineering, ng whatever you're studying, kahit ano yan, arts, of communication, or whatever that is, ituloy nyo. Yan ang ng Panginoon eh. Pero it's one thing to know what God has given you with what natural gifts you have from the Lord. At malalaman niyo yun. Huwag niyong uunahin, huwag natin uunahin yung anong pakiramdam ng gusto kong mangyari ngayong oras ito. Itong gusto kong gawin, itong gagawin ko. Mararamdaman niyo yun kung ito hinihingi ng laman natin, flesh, o talaga yung leading of the Holy Spirit. Dahil ang dami-dami mga tao, lalaki babae, bata o matanda na, gusto namin naman din, na wala naman talaga sa larangan yung inaral nila, but they're doing what they're supposed to do right now. Alam mo yung ibig sabihin, ang dami-daming gano'n eh, na masasaya matatagumpay. At tulad ko, sabi nga ni Ma'am Pin, sabi niya sa akin nung Friday night din sa City Hall, sabi niya, may calling card kami, hinihingi nung library yung calling card. Ang binibigay yung calling card, ano na eh, wellness cafe na. Hindi na pasto. First time niya nahawak ng kita to eh. Hindi lang po na sa akin ito, aling po niya. Pag-hawak ni Ma'am Pin, yun pa yung resort ko. Sa church. CEO na. Kaya ako naubusan ako kaya talaga namin. Malapit na rin marami nila sa tayo. Number ka rin yan. Alam mo yun, kapag naturally gifted ka doon mga kapatid, huwag mong isipin yung sarili mo. I don't think Esau was at the point of dying, starving. Mamamatay ako, diba? Kasi hindi ako kumakain ng ilang araw na, di ba, nasubukin mo mag-fasting sa pagkain, sa fruit o kaya sa drinks. Diba, hindi ka naman mamamatay ka, itang hihinat ha. Pwede ka mahilo or something, pero alam mo yung urge ng flesh kapag kaya na-take over, mga kapatid, walang makakatanggol. Bakit? Kasi kahit gusto ng spirito, the flesh would continue to rise and say, I'm gonna do this whether you like it or not. At yun, baksak na naman ang spirito ng Diyos sa katawan natin. Nauna na naman sila man. Nauna na naman yung gusto gawin na naman. Eh kasi hindi ko spirit kasi magbasa ng bahay ko. Lord, saka lang tayo mag-usap pa. Sabi niya, pag-usap pa namin. Sabi rin John, I just want more time. I just want to spend more time with you. Kaya sobrang dami na gusto kong sabihin sa'yo. It will not take me 1 minute. Kulang ang kulang yun. Kailangan tayo ng church eh. Kasi lagi-lagi yung bahay namin. Siguro kung si Robert David ko. Siguro kung si Pastor Ulan nakikinig ko na niya dahil hopefully bumalik siya sa nangyari yung at lagayin ng bahay niya eh. What is that spirit? What is that flesh? Pastor, hindi mo alam, Pastor, bakit dami mong ginagawang trabaho? O kaya mag-aaral sa eskwelahan? O kaya ang dami namin requirements? Ang dami na, alam niyo, aral din kami. At totoo, I will not be here my own seat. Modesty aside. Nung natapos ko ng Bible College, pumasok ko sa UP, akala ko pwede ako mag-master sa music kasi nakapag-undergrad na ako, master's ko na. Eh, sabi ng tao, ano pong ina-undergrad yung music ba? Ano pong hindi? Theology. Hindi pwede. Back to zero. Lahat yun, ng college course ninyo nung panahon namin, GE, lahat yan tinaral ko ulit. Accepted na ako sa ROTC kasi meron akong ordination certificate. Pero otherwise, lahat ng mga academic courses, lahat yan, kinuha ko po yan. While I was teaching in the Bible school, teaching at the academy, and we have a church going, and I've got a family. Kasi 93 ako pasok doon eh.
2,000 na graduate yan. Na wala ka naging barkada sa University sa College of Music. Why? Either I will come on time or I will come late. Bakit? Natuturo lang dun eh. Pagturo lang dun. At that time, nung nagsis ko lang yung Iowa Harvard College, kaya maraming estudyante, maraming rupan, maraming pinatulan. Minsan ang may isang klase kami na sociology. Pagpasok sa kwarto, late ako 10 minutes eh. Pagpasok sa kwarto, tayo hindi yung klase, bigla, morning sir. Eh kasi galing ako pag-ibang Bible school eh. Hindi mo na natin, kaya naka-polo shirt ako. Sabi yung mga sabihin kayo, matandaan ako, 20 na ako, 21 na ako, di ba nakatapos na college eh. Yung mga kasama ko, mga naka-jeans, naka-shorts, naka-sinela, kaya ako naka-polo shirt. Morning sir, first day class pala yung first day class. Alam ko yung teacher ako, gusto ko ng dumrama. Kaya naisip ko, baka habang nasa tao, diba, yung teacher ko rin siya. Patay ako, di ba? I'm just practicing my sociology na. I want to socialize. Maraming beses po nangyari, hindi ko mababalik sa inyo. Sobrang dami. Besides that, 6 na taon akong nag-LOA, leave of absence. 6 na, semester. 6 na semester. Bakit? Material. 6 na beses kami lumabas sa bansa ng 3 buwan habang may semester. Yung 5 taong course sa bachelor, si Ferdy LJCB yung bachelor music and guitar. Yung 5 taong course ng music, major ang sa voice. 6 na semester ako nag-LOA. Nawala ko ng 6 na semester. Bilangin na lang ko ilan. Nag-doble-doble, triple-triple, buti, pero mag-overload pa naman natin, ano? Kinuha ko yung pag-aaral na yun. Kung sasama-samahin natin yung pag-aaral, pinakinuha ko ng 5.5 years. Pero natinig ng 1 semester. Nagkakot-takot-takot ako para pag-tagtagtagtagtag lahat. Sa lahat ginagawa ko sa buong buhay. Hindi ko estudyante doon. Working full-time, during the graduation, right before the graduation, si Tita Connie, lumapit sa amin yung assistant registrar. Sa akin, sabi sa akin, you well, ang GPA mo, yung total percentage average mo sa kung pag-aaral mo rito, 1.75, which qualifies you to be cum laude. Ano ka mo? Pero sabi niya, sabi namin, medyo, yung isa sa mga requirement sa semester, nag-underload ka. Imbis na 9 units, ang minimum at that time, nag-6 ka. Sabi ko dito, kung nagsimula ko ng Madrid, pagbalik ko nito, major ko na lang pinasok ko eh. Voice ko lang, piano na lang, bakit? Yun ang pwede kong habulin kasi mga sabi natin. Sorry, sabi niya. Nilapit ko na ito sa registrar. Pinaglaban na kita. Sabi niya, bago sabihin sa ito, para sa practice sana, pero sabi ko lang magagawa. Sabi ko, alam mo, tayo-tayo lang mga kanon dyan. Hindi ka naman sinabi sa inyo. That was 12 years ago. Alam mo, one thing I found out, that if you use what you have, and then pray for what you don't have. What you don't have, He will give. What you have, you will use. What you don't have, He will give. Alam mo ibig sabihin? Lahat tayo gustong tumaas ang grade sa pag-aaral. Lahat tayo gustong yumaman, dumami pera, kliyente, gustong tumaas trabaho. Gusto natin lahat yun eh. Pero alam niyo, napaka-practical principle. God teaches us this morning na magpasalamat tayo sa anong meron tayo ngayon. What does Esau have? He had a birthright. Isipin niyo siya yung panganay. How much is that? Hindi niya nakita yun. Nakita niya? Gusto. Palitin niya. If you go by me first, whether that's by school, profession, business, relationship, you go by me first. Ito sabihin ko sa inyo, you will get what we want. But if you go by God first, you go by the natural gift of God first, you will get what God wants. Mga kapatid, kung me first tayo sa Hillcrest, hindi na lipat sa linggo sa bagong building. Palagi ko kung inis lang sa sarili natin, si Marisa will never be attracted, impressed to what God is doing in Hillcrest. Patuloy lang ito. It's what God wants. What happened was, the rest is history. And the experience of miracles in your life. You want to have something that God really wants for you.
baby ko pa, nakahawak ka na sa paa ko. Hanggang ngayon, hindi ka nagbago. Gusto ka? Oo nga. So he swore. Maganda maging Jacob. May pag-uusapan ba tayo? Dahil si Rebecca, di ba? Ito na yung dalawa. Maganda yung kwentong yun. The point of the matter is this morning. God is teaching us one simple principle that if you apply in your life, you will experience something you've never experienced before. Ano yun? You get what God wants. You get what God wants. That's what you want, but what God wants. But this morning, an invitation sa akin ito. Panginoon, ano ba yung meron ako? Let me use that. Hindi ko i-crave kung wala ako. I'm going to use what you've given to me. Naturally, ano yung hawak ko ngayon? I'm going to use that if I get what you want. Manalangin tayo. Father, I'm going to call Pastor John to give the invitation this morning. But I want you to pray this morning a prayer commitment once again. Have you seen yourself act like Esau, think like Esau? Na pag-itutog ka, gusto mo na unahin yung gusto mo. Or you want to be like Jacob, waiting for that right time until God gave you that right time. Heart said me, Jacob, maging panganay ng lupa. Binigay rin kay Jacob. Why? Because he waited and waited and waited. Anong pinag-iintay sa inyo yung Diyos ngayon? What does God want you to do this morning? If you have not had that relationship with the Lord Jesus Christ yet, I invite you this morning, give your life to Him. Give your life to God. Well, I have about 9 o'clock. I'll give you 1 minute to pray. Personal prayer po ito. Personal prayer. 1 minute. Or make it even 2 minutes. And then Pastor Jan will take over. For us to decide on what God wants us to decide on this morning. Isupo niyo yung lahat na gusto nyo gawin ang laman ninyo. Let's go by the Spirit this morning. Let's pray. Let's pray. Buhay po tayo na. Come to the Lord this morning. Maramdaman natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bagay sa atin. How God will continue to bless us if we're going to continue to be faithful with Him. Shall we pray to Lord? Salamat po, Panginoon, sa pribilegyo na ito na pinagalaw sa amin. Sa oras, Panginoon, sa araw, para unahin ka namin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil muli niyo na naman po pinalakas ang aming buhay spiritual upang patuloy namin mapanghawakan, Panginoon, ang iyong salita. At sa bawat araw, Panginoon, na lumilipas, marami po kami pinagdadaanan sa buhay, mga pagsubok, mga problema sa amin, Panginoon. Dalangin po na yung Panginoon, mga makita ng iyong salita na aming narinig. Ngayong tanghali ito, Panginoon, ay magsilbing kalakasan po ng aming buhay spiritual. Na patuloy namin iisipin sa aming sarili, Panginoon, na ikaw ang unahin namin, Panginoon. Na hindi kami mananatili sa sarili namin kapakanan, sa sarili namin kagustuhan, bagkus, Panginoon, susundin po namin kung ano ang nais mo ipagawa sa amin, Panginoon. We're going to praise you, Lord, kahit sa aspeto ng aming buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa community, Panginoon, sa barkada, kaibigan. Ang lagi kong iisipin namin ay ikaw dakilang Diyos, hindi po ang aming sarili. Kaya Lord, thank you for this time. Namuli ka namin patuloy. Patuloy po kami magbibigay puli sa inyo, patuloy po kami magpapasalamat sa inyo dakilang Diyos. Dahil alam po namin na patuloy po kami pagpapalain. Kayo po ang gumabay sa amin, kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan, kayo po ang magbigay sa amin ng katalinaman sa araw-araw namin desisyon na ginagawa, araw-araw na pagsubok, Panginoon. Dalayan po tayo, Panginoon, ikaw ang Panginoon. So, ito namin binibigay ang papuri
papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated before we going to sing another song. Meron po tayong ilang announcement. Ngayon muna, upo muna kayo. Sandali. Ilang announcement po natin. Of course, natapos na po yung sports day natin kahapon, no? Kaya makikita nyo bawat ano rito yung mga sumama kahapon. Kanya-kanyang tama. Kanya-kanyang tama sa paan. Kanya-kanyang ano. Ako, ngayon pa lang kumalig yung tama eh. Ang sisipag ng mga bata kahapon maglaro eh. 10 beses yata sila nung naglaro eh. Kami, 2 lang, okay na. Hindi na namin sasundan. Ilan na naman po natin. Of course, this 2013 ang ating pong team ay Give Me 5 and all of us are encouraged to magbigay magdala ng 5 kaibigan natin. Hindi lang basta dadalhin sa church, but magiging partner ng ating church. And you will disciple each, you will teach them how to be Christ-likeness. Give Me 5 this 2013. Ano po? Meron po tayo nilang mga kalendaryo dyan. Mga kalendaryo po nandyan ay hindi pa namuting sa bahay, no? Meron po tayong 6 worship team, Airborne Bridges, Rock of Faith, tapos God's Hunter, Chicks. Ano yung Chicks? Bilang Chicks na, no? Caring Homemakers, Intentionally Extraordinary. Yung masama ng kukwento nung pagkatapos ng Chicks, eh, no? Si Ate Tinting kasi nag-discuss nung nakaraan eh. Tuwa siya sa diniscuss eh. Tuwa siya eh. Sabi ko, wala naman tayong babadget eh. Bakit? Ba't tuwa ka? Anyway, so worship God and ministry others. Of course, we have a different worship every day. O minsan magkakasabay tayo every Sunday. Then we have outreach or ministry. Hindi activity ang tawag natin dyan, kundi outreach or ministry natin. Every month or once a week, yung po yung ginagawa ng Rock of Faith, katulad yung kahapon, tagumpay po ang God's Hunter sa kanila. Si sponsor kasi nila yung sports day kahapon. So tagumpay sila. Nung bago po mag-sports day, alas 7 hanggang alas 8, nagkaroon ng community work yung mga airborne. At tagumpay din po yun at least, hindi ako mag-isang naglinis. Nung kaya na matindiman. 6 naman po kami. 7 to 8 after that sports day na natin. Pagkatapos nun, yung gabi po, tagumpay din ang ating mga bridges sa kanilang film showing. Anong pamagat nun? Bridge to... Yun, basta, hanapin ko sa Google. No? Yun na lang yun. Anyway, marami po tayong ibang schedule na mangyayari. Di itong taon na ito. Kaya kung wala po kayong kalendaryo, doon po yung mga kalendaryo ng Airborne Bridges. Kung sa tingin mo, bridges ka pa, kung anong pang bridges. Pero kung parang hindi mo alam kung saan ka pupunta, mag-airborne ka na. Mag-airborne ka na, yung mga ganyan itsura. Airborne na yan. Hindi yung edad, no? Yung itsura na lang. Ito po yung mga events natin, no? And of course, andito yung mga mga date kung saan mangyayari yung mga outreach nila. Sa February po ay yan yung mga aabangan. Of course, meron tayong February 10 ang ating sports discipleship training. If you want to be a coach, life coach sa dating na April for our summer kids game or sports discipleship, umattend po kayo ng ating every Sunday na coaches training. Every Sunday po yan, simula sa February 10. May magka-birthday ng something ganyan eh. Ito lang alam. Si Raja ba? Oo nga, Raja. Nagka-birthday ka ba? Hindi ako na. Okay. Ito naman yung God's Hunter natin. Schedule din na yan. Pagkatapos po, tangent point. Mamaya po, ang ganda ng gagawin ng tangent point, no? Mamaya alas 3 na po ay alas 3 pupunta sila sa Gawal Kalinga kung saan nakabahay yung mga daga ni Doc May. Marami siyang daga doon. Ilang libo po? Wala na. Ay, wala na. Yung mga daga na yun kasi kumbaga ina-experiment doon sa thesis. Pero hindi yun ang papakainin nila. Hindi naman yun. No? Lugaw pa yung mga daga. No? Yung mga bata na doon sa Gawal Kalinga, kung gusto niyo pong sumama, hindi sa mga bata, sa tangent point. Kasi baka makainin kayo ng tangent point. Kung gusto niyo pong sumama, alas 3 po, may sasakyan tayo dyan.
Yun yung everyday may mangyayari sa different worship team natin. Yan, kung hindi nyo bumabasa ito, basta grab the calendar there. Basta kung anong worship team kayo na kukunin ko. Ngayon, sa buong pamilya, anim na worship team kayo, o di meron kayong anim na kalendaryo. Libre lang yan. Ganun sa po natin, postpone po muna yan, tinamin lang, kailan matutuloy, February ba or March, kasi ngayon, hindi pa nanganganak si Adeline. Pero parang nanganganak na yan eh. Mamaya siguro pagpapaan na manganganak na yan. Ihanda rin sa sakyan. Ihanda rin sa sakyan. Hindi mo, sasabog na yung chan yan eh. No? Ano na kasi, hanggang ano na lang yan. Hanggang February 1, no? First week, sasabihin ko kaya sa birthday ng anak ko yan eh. No? Sasabihin ko. Yan, natapos po ang ating family sports day, movie night, nasabi ko na po yan, community work. Ang ating pong baptism sa February 3, ay hindi po natin yung gaganapin kasi nga hindi pa nagawa yung baptismal pool natin. Ngayon sa Malabon, 2:30 po tayo alas dito, and if you're continuing to be baptized, sabi nila po, Pastor Ruel, si Pastor Ruel, alam ba, kakakasabi mo ako, gusto mo mag-baptize. Yun, sabi nila po, hindi na kayo dadaan ng ilang training, basta makapag-usap lang po kayo sa amin, then you will get baptized sa February 3 po yan. February 3, ito yung sinabi ko sa inyo, coach training sa February 10, 17, 24, and March 10, yan po ang ilang mga training na gagawin kung nais nyo po maging life coach sa darating na April. Meron po tayong yung faith promise po natin, yung commitment card, nasa likod pa rin po, para po hindi po tayo malimot, lagi po natin paalalahanan yung sarili natin, na meron po tayong commitment sa Panginoon para po mabayaran natin yung 1.6 o yung 1 million na hiniram natin para lang makabayad tayo for 2 years na rin sa ating future generation. Nung kamakailan na po ay tinatiles na po, parang ganito rin yung tiles. Kaya nga wala na yung palito, tinutungkap, ginadala. Parang ganito rin yung tiles, pero tinatiles na po yan, nag-wait na tayo kung kailan siya mabubungan. Hopefully, sa first Sunday natin doon ng service, may hubong na. Pag wala pa, marami tayong blue sheet dyan. Hindi na natin ang blue sheet. Yan. Etong February 2 at February 9, parehas na hindi tuloy yan. Parehas na hindi tuloy. Nailagay tapos noon eh, parehas na hindi tuloy. Hopefully, February 16. No? February 16, kapag hindi pa natuloy yun, iwan na natin yan. Tuloy pa rin yan. Hindi na natin alam kung kailan. Basta, February 2 sa kanan, hindi na tuloy. O, alas 6 na sa kalendaryo nyo. Okay? Nakita nyo na ba yun yung opening soon, yung New Year's Wellness Cafe? Nandun na yung malaking tarpaulin natin. Ako, in 60 days po, bubuksan na ang ating New Year's Wellness Cafe. So, loob ng 2 buwan, magkakapi na tayo dyan. Kaya na may bayad. Hindi na yung sinasalit nyo na, uy, limulo to. Diyan may bayad na. Pero different place po ito, ibang klase po. Nakapasok kayo sa lahat na kapihan, Starbucks, Pinano. Nako, wala yun. Wala yun. Subukan natin ito. Of course, ito ang ilang mga paalala natin. Give 5 sa 2013. Hopefully, makapagdadala tayo. Biruin nyo, kung lahat tayo nandito, magdadala tayo ng limang tao na i-design mo natin magiging partner. Sa 2014, ganito na tayo. Yan. Siksikan tayo sa 2014.